Bali, ilan na po anak mo? Marami po anak siya. Siyam. Pang ilang asawa si kuya? Palima lang po. Pang-limang asawa. Saan po kayo papunta? Bulinaw po. Bulinaw? Ha? Dahil po kami Bicol. Biyaheng Bicol? Hindi dahil po kami. Galing kayong Bicol? Saan sa Bicol? Sir, ma'am, patulong po sa inyo. Pambiling pagkain sa daan. Salamat po and God bless. Mahal kami ng Diyos. Taga Bicol po kayo? Yung mga pamilya namin. Taga Bicol. Mag-asawa po kayo? Asawa. Gaano na kayo katagal sa biyahe? Tagal na po, taon na po bilang. Ha? Taon na po bilang. Bakit mas pinipili nyo pong magbiyahe-biyahe? Nakasanayan po namin ganito na. Ganito talaga nakasanayan yung buhay. Pero pag may trabaho, Ha? kami. Pag may trabaho, trabaho naman din kami. Pag may trabaho, Trabaho naman din kami. Eh dito nga kayo, pupunta kami ng trabaho, baka makausap na namin yung mayari. Makapasok na yung trabaho. ilang taon ka na po kuya? 38. Si ate, mag-asawa kayo? Apo. Pwede ba umupo ka kuya? Makausap lang kayo? 46 na po ako sir. Ha? 46. May aso din sila mga kababae. Pinakabahay nyo na po ito. Ayan po. Pero bakit dalawa yung kariton nyo? Marami pong gamit. Ha? Marami pong gamit eh. Marami kayong gamit. Apo. May mga pusa po. May mga May pusa. pusa, ano? Karot. Ay oo, ang daming pusa. Bakit karamihan sa mga nakikita kong namumuhay sa daan, bakit laging may alagang pusa at aso? Yeah. Mahilig po talaga mag-alaga. Mahirap po yan sa... Ano po? Kung po may bahay kami sa Bicol, nag-aalaga talaga ako ng mga pusa. May bahay naman pala kayo sa Bicol. Bakit gusto nyo Natanggal na magdala? yung bahay namin doon. Ha? Natanggal na. Ano po? Natanggal na yung bahay namin. Natanggal. Kasi yung gagawing LRT7, tinamaan. O di gumawa kayo sa kabilang gilid na naman kaysa naman. Kasi tingin ko mas mahirap yung ganitong buhay. Yung lipat-lipat lang, dire-diretso. Eh, kami po eh, nakasanayan din po namin ganyan. Nakasanayan nyo na. Ano yung nakasulat sa baba mo, sir? Pangalan mo? Patingin mo kayo na. Ano pa nga nakasulat? Randy. Ha? Randy. Randy. May anak po kayo? Meron po sa una. Dalawa? Isa lang po. Anak nyong dalawa yon. Hindi po sa una po. Parehas kami may anak sa una. Parehas kayong may anak sa una. Kami po walang anak na. Ngayon, saan ang punta nyo? Direksyon ninyo? Dito sa Bicol. Bulinaw po. Pabulinaw. Saan ang province mo talaga, kuya? Ayun. Lumaki lang ako sa Quezon City. Po? Quezon City lang ako lumaki. Teka, Quezon City ka Opo. lumaki. Matagal na ba kayo mag-asawa? Isang taon pa. Mag-isang taon po. Isang taon pa lang. Paano po kayo maliligo? Eh, nagaya naman po kami, nagigib. May mga galon. May mga galon. May hanggahan dyan. May... Kuya Randy, pakilala ako. Oh. Ako si Daddy Frankie. No? Po. Si nanay, anong pangalan ni nanay? Rowena ang pangalan. Po? Rowena. Rowena. Ano nangyari sa mukha mo? Ba't may bukol? Aksidente po yan. Ha? Aksidente. An aksidente. Dapat po mas maganda, may mga probinsya naman kayo. Mag-stay na lang kayo sa isang lugar. Mahirap po yung ganitong nakasanayan nyo na biyahe ng biyahe. Kaya po pag napasukan namin yung trabaho rin, mag-stay na kami rin. Anong trabaho pinapasukan mo? Eh, kinukuha kami dyan sa magbantay ng yogan. Yun! May bahay naman doon. Mas okay po yun. Kasi nakaraan, hindi namin nakausap yung anak, yung may-ari talaga. Mag-stay din lang kayo sa isang lugar kahit maging caretaker po kayo sa isang lupain. Pag pinayagan kayo, mas maganda, mas payapa ang buhay ninyo. Diba? Magtanim-tanim kayo. Kaysa yung ganito po na dala-dala ka rito, tulak-tulak. Abutan kayo ng ulan, bagyo.
Paano kayo nagkakapera sa ganitong sistema? Ay nangangalakal po, namumulot ng mga kalakal. Tapos may kusang nagbibigay. Oh, so yun ang ano nyo talaga, yung manghingi. Hindi mo talaga kami nangingi. May kusang bigay lang din sa Yung amin. kusa nagbigay, opo. Na namumulot kami ng mga kalakal. Namumulot kayo kalakal. Parang ang hirap, no, kuya? Gaano kahirap yung ganung buhay po? Para pag nakasanayan mo, parang Pag nakasanayan mo, baliwala na rin. Kumain na kayo, nag-almusal na kayo. Ay, hindi pa po. Mag-ano pa lang po, magluluto pa lang. Magluluto, anong oras na? Doon po, Alas 7 pa lang pala. Lilipat po kami rin eh. Magluluto kami rin. Doon kayo magluluto. Apo, Kompleto naman na kayo ng gamit. kompleto. May dala-dala rin kayong kaldero. Meron po. Ayun po, sa harap. Ilang taon na kayo naninirahan sa kalsada? Pabiyahe-biyahe. Ako po, 8 taon na rin. 8 taon na. Talagang ang gusto nyo ganitong buhay talaga. No? Ganito talagang buhay gusto nyo. Hindi naman po, kaya pag ano, umuwi naman din sa mga ano. 8 taon na kamo eh. Pagano lang. Pag ganon-ganon lang. Napakahirap ng buhay, no? Pero kuya, payo ko lang, no? Mas maganda po, mag-steady kayo sa isang lugar. Kung may mapagtrabahoan kayong lupa, yon gaya ng sinabi mo, yung caretaker, mas maganda po yung ganon. No? Sina mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga, no? Nadaanan po namin sila habang kami pabiyahe. Papunta kami Davao. Nadaanan natin itong mga kapatid natin na nakasulat sa tarpaulin nila na humihingi sila ng ano yung nakasulat ulit? Sir, ma'am, patulong po sa inyo, pambili lang ng pagkain sa daan, salamat po, and God bless, mahal kami ng Diyos. Homeless po, homeless. Yan, mga homeless sila. Laban lang, sir, no? Sana matagpuan ninyo yung para sa inyo talaga. Pero gaya ng sinabi ko, wag mong mamasamain, payo ko lang sa inyo. Delikado at mahirap din po yung ganitong buhay. Kung mayroon kayong makikitang lupa na pwede kayo maging caretaker, magtanim-tanim lang po kayo, mas mabubuhay, no? Matanong ko lang, sir, wag mong mamasamain, saan ka nag-aral? Sa Quezon City po. Ha? Quezon City. Nandyan ang pamilya mo, Yung lola ko po. lolo mo, Oh. magulang mo nasaan? Yung lola ko nasa Montalban. Montalban. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo lang po. 3. Nasaan yung mga kapatid mo? Andun po sa amin. Saan sa inyo? Sa Quezon City, sa Galas. Yung anak mo nasaan? Nasa Tondo po. Sa bilang ko. Ilang taon na yung anak mo? Magpo-14. 40? Magpo-14. Magpo-14. O, tignan mo. Kung may bahay ka sa isang lugar tapos kasama mo yung anak mo, mas masaya, di ba? Pero okay lang yan. I respect your decision. Alam ko kung saan kayo masaya, di ba? Mga ganitong mga kapatid natin, mga kababayan, talagang try and try din po sila. Pero syempre, sa kahirapan talaga ng buhay, no? Kaya nga ako nandito, magbigay lang tayo ng pangkain po nila. Pero kausapin muna natin si nanay. Nay, anong pangalan ulit ni nanay? Rowena po. Nanay Rowena, ilang taon na po kayo? 46 po. 46. Asan ang anak nyo naman? Sa Lucena po. Sa Lucena ka. Saan sa Lucena? Sa ibabang iyang po. Bali, ilan na po anak mo? Marami po anak siya. Siyam. Pang ilang asawa si kuya? Palima na po. Pang 5 asawa. Asan na yung una mong asawa? Sa ano po. Nakakulong po. Ay, nakakulong. Ay, yung pangalawa? Ay, ano po yun. Wala na po siya. Wala na. So, siya yung pang 5 asawa. Wala pa kayo anak dalawa. Gaano kayo katagal nagsama na? Isang taon pa lang mahigit po.
1 taon mahigit. Ilang taon ka, kuya? Ha? 38. Ha? Tapos 46. Mas matanda si nanay. Asaan yung siyam mong anak? May asawa na po yung dalawa. Tapos binatad dalaga po. Ang dami mo palang anak, nay. Hindi ko lalo yung asawa kong una. Oh. Dapat ano, sa siyam na anak tapos 5 ang asawa. Hindi Bakit? po, isa lang po ang tatay nun. Pero ilan na ang naging asawa mo? 5. Dito sa paglalayas ko po, Nakalima ka na ng asawa. 2 po ang nakasawa ko dito. So ibig sabihin, sumasama-sama ka po sa lalaki kaya ka nagkakaasawa. Yung isa po namatay na. Yung isa namatay. Wala kayong, Naging anak nung namatay. buti hindi pa kayo nagkakaanak. Naka 1 taon po kami nung isa, namatay siya. Tapos ito. Bakit parang puro namamatay yung asawa mo sinasabi mo? Yung unang-una namatay. Hindi ho, nakakulong po. Ay, nakakulong, sorry. Di ba kayo napapagod, Nay, na dito naninirahan sa lansangan, palipat-lipat, araw-araw? Napapagod din po, maglakad araw-araw. Oo, napapagod din. Pero nasanay na rin po. Nasanay na. Ganito po talaga. No? Sige. So, yung anak mong siyam, mapapanood ka po nila. Alam ba ng mga anak mo na ganito yung buhay mo? Hindi po. Hindi nila alam. Di ba mas maganda mag-stay ka po sa isang lugar kasama yung mga anak mo, lalo na nagkakaedad na po tayo. Tag-ulan. Di ba mahirap? Nasa kariton lang kayo, tapos sa waiting shed lang kayo tatabi-tabi. Magdamag. Ulan. Malamig. Pero nag-stay kayo sa isang lugar, may bahay. Yun po ang gusto namin, dalawa nito, magtrabaho kami dun. Gusto nyo magtrabaho. Kilala nyo yung pupuntahan nyo? Opo. Nakausap na ho namin yung Kasi yung pinakamayari. nagbalik namin yung kabilang buwan. Nakakausap tayo ng pinakamayari. Hindi nyo pa nakakausapin ang may-ari. Okay. Walang mawawala habang may buhay, may pag-asa. Ano? Kasi alam nyo po yung nangyayari sa buhay natin, kagaya ng nangyayari na sa lansangan po kayo, choice po natin yan eh. Tayo yung gumagawa ng kapalaran natin. Sabi nga po nila, tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Okay, magbibigay ako ng mga kababayan kasi nadaanan naman natin sila. At ayun, gaya na aking sinabi, choice pa rin po nila yan. Pero sana, swertihin din po sila. Sana palarin din po sila mga kababayan na mahanap po nila kung saan yung gusto at yung magiging mapaayos din sila. Pero Nay, naka-video po ako, i-upload ko ito sa YouTube, sa aking social media account. Okay lang po ba? Okay lang. Nay, siyam yung anak mo kamo, mapapanood nila to. Sabi mo hindi nila alam na ganito nangyari sa buhay mo. Hindi po. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Huwag na po, nahihiya ako. Ha? Nakakahiya po eh. Ba't ka nahihiya? Mensahe mo sa mga anak mo. Naiiyak po ako. Naiiyak ka. Bakit ka naiiyak, Nay? Kasi po, tumakas lang po ako sa amin. Bakit ka tumakas sa inyo? Hindi pa ako mapatawad ng anak ko. Ay, hindi ka mapatawad. So, ibig sabihin, galit sa'yo yung mga anak mo. Anong dahilan? Yung pag-alis ko po, Bakit ka kasi umalis? kasi po namburiyon po ako eh. Ha? Kasi po araw-araw ko maghahanap buhay. Wala akong kapatner, wala akong asawa. Nakakulong po yung asawa ko, dinadalaw ko pa. Oo. Yung anak po isa nakakulong din. Yung anak mo isa nakakulong din. Dalawa pong anak ko nakakulong, binata at saka yung dalawa kong binata po, yung panganay saka yung pang-apat. Dalawa mong anak nakakulong, asawa mo nakakulong. Bakit sila nakakulong? Yung mga trouble po sila. Saan ang province mo, Nay? Lucena po talaga Lucena ako. talaga. Okay. Pero dito kayo lumaki sa Maynila. Hindi po. Ako pinanganak po sa Manila kasi po
nung maliit pa ako, naghiwalay din po yung nanay at tatay ko. Mm-mm. Dito po kami lumaki na sa Lucena, mga kapatid ko. Oh, sige, Nay. Ano naman ang problema ng buhay ninyo? Sana mapatawad po ako ng anak ko. Oh, sige, Nay. Mapapanood niya to. Sige, sabihin mo po. Nak, sana mapatawad niyo si Mama sa mga ginawa ko. Tama na po. Sana, Nay, malagpasan ng mga anak mo. Sana kung ano man yung naging problema nila sa loob. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa mga anak ko. Po? Nagsisisi po ako. Nagsisisi ka. Bakit ba? Ano ba ginawa mo sa mga anak mo? Kasi magbabayad lang po ako ng bill, di na ako nag-uwi sa amin. Magbabayad ka lang ng... Bill po sa kurente Tapos na. umalis ka na. Sumama ka sa asawa mo. Diyos, isa ko po lalaki. Yung isa mong lalaki. Tapos pinupuntahan, sabi mo pinupuntahan mo pa yung asawa mo sa kulungan. Paano mo mapuntahan ngayon? Eh, andito ka, malayo. Nung pong nandun pa ako sa bahay. Nagtitindalo ako ng gulay para may pagkain kami araw-araw, pang upa mo ng bahay namin, pangkain ng anak ko. Hmm. Tapos dumadalaw pa ako sa kanila, linggo-linggo. Okay. Mahirap po yung buhay din namin sa Lucena. Ay, ayan, gaya ng sinabi ko, tayo po yung gagawa ng kapalaran natin. Pilitin natin, baguhin yung buhay natin. Ano po? Sana malagpasan din ng mga anak mo yung pinagdadaanan nilang problema sa kulungan. Ganon din sa asawa mo. Sana paglabas nila, bagong buhay na. Ano po? Okay. Anong sasabihin mo sa mga anak mo nasa kulungan na dalawa? Nak, sana mapatawad niyo ako. Kasi sana sa mga ginawa ko, hindi ako nakakadalaw sa inyo. Nak. Paano ngayon to, Tay? Sabi mo, dinadalaw mo yung asawa mo sa kulungan, tapos malalaman niya, nakaapat ka na palang asawa dito sa labas. Alam ng asawa mo. Hindi niya alam. Hindi po. Ano sasabihin mo sa asawa mo po? Hindi na po sa'yo, nahihiya ako. Pero paano pag lumabas yon? Kukunin ka niya, maiiwan si tatay. Kanino ka sasama? Sa tunay ko pong asawa. Sa tunay. Maiiwan si sir, okay lang. Hindi ko alam kung tanggap ako ng tunay kong asawa. Pag ayaw na sa, dito na lang ako sa kanya na sa. Pag aayaw, pag lumabas siya, kukunin ka niya, sasama ka doon. Pero pag hindi ka niya tatanggapin, dito ka na lang. Okay, paano yan, sir? Pag lumabas yung asawa niya, kukunin na niya, maiiwan ka. Kasi sila yun, wala yung magagawa. Wala kang magagawa. Mabait pa rin si kuya, ano? So habang nandito sa nakakulong si asawa niya, ikaw muna bahala. Ha? Oh. Sige, bigyan ko kayo ng ano ha, para kumain muna kayo. Pambili nyo ng pagkain, no? Oh, bibigay akong 3,000 para may pambudget kayo ilang araw kung saan man kayo pupunta. Dito po kami sa Bulina. Oh, sana mag-stay na po kayo sa isang lugar, ha? Nagtatrabaho na po kami. Magtatrabaho na. Mas maganda po. Wala talagang mangyayari po pag pagala-gala. Para po may sarili kami tirahan, mahirap po yung ganito. Uli-uli na lang kami. Totoo po yun, Nay, ha? O, sige po, Nay. Ito po. Ingatan nyo po yan. Sana makatulong sa inyo. Salamat po. Okay. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Nadaanan lang natin si nanay, tatay, taga Quezon City si tatay, nanay, taga Lucena. Asawa niyang tunay daw, nakakulong, tsaka dalawang anak. Although hindi man natin alam kung ano talaga ang simula, kung bakit nagkaganon. So sana ipag-pray natin na malagpasan nila ang lahat. At sana nakatulong yung pera binigay ko sa inyo para makabuelo kayo, makapagsimula kayo. Okay? Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayo lahat. Shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Surigao and Davao. Very soon, kita-kita po tayo. Mabuhay po tayo lahat and God bless po.